Bongbong Marcos, please resign now! Yes, now na! Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Parang hindi na natin kailangan ng maraming options o mga taga-suporta dahil malinaw na nakakarating naman ang gusto natin iparating dahil nandiyan naman yung mga dumadaan dito sa EDSA. So napakasarap po na magsalita sa harap ng mga dumadaan, ng mga tao, ng mga Pilipino na nanggaling sa kanilang mga trabaho. Tayo po ay magpapasalamat dahil nandito ang mga tunay na nagpapahatid na tunay na balita para sa taong bayan, para maiparating natin ang totoong reklamo, ang totoong panawagan na hindi si VP Inday Sara ang dapat panawagan na mag-resign, kundi ang kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas. Dahil siya po ay napakalaking confidential fund. Siya po ang mas may malaking budget para sa confidential fund, hindi po si VP Inday Sara. Gusto ko lang pong linawin na ang confidential fund ay para po protektahan ang mga kabataan na nag-aaral sa kanilang mga eskwelahan, kanilang mga universidad, mga kolehiyo dito sa Metro Manila. Yang confidential fund po ay para protektahan ang mga kabataan na para hindi po malihis ang kanilang kaisipan dahil meron pong mga grupo na kung tawagin ay makakaliwang grupo na naghahatid po ng maling impormasyon. Gusto ko lang pong linawin na ang Pangulo ng Pilipinas ang may pinakamalaking budget sa confidential fund at hindi po si VP Inday Sara Duterte. Gusto ko lang pong malaman ng lahat ng mga dumadaan dito sa EDSA Shrine. Bukas po may panawagan si Cielo Magno. Huwag po tayong magpalinlang, huwag po tayong sumunod sa kanilang panawagan dahil po yun po ay personal na interes para lang po pamunuan nila ang maling sistema, ang maling mga balita na gusto nilang ipangalandakan sa Pilipinas. Maling-mali po ang kanilang panawagan dahil imbis ang panawagan ay para kay Bongbong Marcos, ang pinanawagan po nila sa kanilang panawagan ay si Vice Presidente Inday Sara. Tayo po ay nandito hindi para manggulo, kundi magparating ng tunay na saloobin sa pamunuan ni Bongbong Marcos sa mga Pilipino na dumadaan po dito sa EDSA Shrine. Bukas po may magaganap na maling panawagan ni Cielo Magno at ang kanyang mga kasamahan. Maling-mali po yun na para panawagan na iparesign ang pangalawang Pangulo ng Pilipinas dahil ang dapat po manawagan ay ang 32 million na bumoto sa pangalawang Pangulo ng Pilipinas, hindi ang mga iilan lang na grupo na may personal na interes. Ako po ay ang akala ko po ay si Cielo Magno ay may magandang layunin. Nalaman ko lang na mukhang meron siyang boss na sinusunod na para mag-conduct ng rally dito sa EDSA
piatos! Yang sinasabi ng piatos ang magpapaligtas ng iyong kabuhayan, magpapaligtas ng iyong pamilya. Ikaw ay mali-mali ang iyong pananaw sa buhay. Dahil kayo ay mga makakaliwang grupo na nanira sa kabataan. Ikaw ay mali. Yung utak mo, iniisip mo, dahil malamang sa malamang, naligtahan ka na sa mga kasamahan mo, makakaliwang grupo. May mga bisa na Dumaan daw. po ang mga kasamahan ng isang makakaliwang grupo MPA na nagkakalat ng maling Civil pagka impormasyon. biglang tumakbo, trader. MPA yun. Yung sinasabi Naghahanda niyang na bukas. piatos, yun po ay nagpapaligtas ng mga kabataan. Huwag po tayong magpalinlang sa mga taong maling-mali ang mga tinatawag kanilang niya Mary sinasabi. Grace, piatos, Dahil diba ang si ano yun, gusto si Coca? nilang sirain ang Pangulong Duterte. Hindi niyo ba alam si Mary at ang Grace, Vice Mary Grace Presidente Piatos, si Coca? na siya ang tunay So, na may pinagkakaano malasakit nila niya sa kayo ng ating bansa. Kapag hindi po kayo nagreklamo, marami na pong mahuhold up. Lumayo na lang, nakita takbo ko eh. po sa page ng ABS-CBN, may hinold up na jet at mayroong namatay dahil sa kanyang ginawang pagtalon. Yan ba ang gusto nyo na walang pakialam ang namumuno sa ating bansa? Para po sa akin bilang isang Muslim na babae, gusto Dapat ko lang po hinawakan nyo. iparating sa inyo. Para Kailangan ma-corner. lang matigil na ikaw Ma-interrogate. lang ang diversionary tactics ng Pangulong Bongbong Marcos at ang mga congressman dyan sa House of Congress. Tama May na po MPA ang ng pagtingin lang ninyo. Maawa kayo sa kanyang mga kinasasakupan. Oo nga, kaya nga. Hindi na Naghahanda tama na bukas. ang ginagawa nyo. Masyado nyo nang inuubos ang pera ng kaban ng bayan ng mga Pilipino. Huwag na po kayong manilinlang. Tama na po ang diversionary tactic dahil nagkamali na naman ang inyong boss na si Pangulong Bongbong Marcos dahil pumirma siya sa isang blanco na papel na budget sa 2025. Pag hindi po kayo nagreklamo mga kapwa kong mga Pilipino, tayo po ay papunta na po sa pagbagsak ng ekonomiya ng Pilipinas. Magsama-sama po tayo para sa labanan ang Pangulong Bongbong Marcos. Tama! Puro na lang kasinungalingan ang Sinungaling pinaparating talaga. ng kanyang mga kasamahan. Panawagan lang po kay Mr. Bersamin, Lucas Bersamin. Muntinlupa TV, laliman Ikaw mo, ay ano, galing sa laliman mo ang Supreme iyong Court. Alam mo ang argumento, batas, sa PC kapag na, ang ano blanco, yan? kapag ang blanco, hindi Yung po sinasabi niya, dapat iribat mo. pinirmahan yan. Huwag niyo na pong lukuhin ang mga bawat Pilipino. Maawa na po kayo. Babagsak na po ang ekonomiya. Dumarami ang mga droga, yung mga nagbebenta ng mga